Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng International Women's Day celebration ngayong March 8, 2025, kahapon yun. So, at Women's Month from ngayong buwan ng Marso. Yan. Ipinagdiwang ng buong mundo ang International Women's Day itong nakaraang March 8, 2025. Gayun din ang Women's Month sa buwan ng Marso. So, ang Pilipinas ay pinagdiriwang o nakikisa sa pagdiriwang na yan ng International Women's Day at saka yung Women's Month. So, tayo ay yung ating bansa ay aktibo at ang ating mga kababaihan ay nagkakaisa para sa hanay ng mga kababaihan. Yan. Ang tema ng selebrasyon ng Araw ng Kababaihan mula UN o United Nations ay For All Women and Girls, Rights, Equality, and Empowerment. Sa official IWD o International Women's Day site naman ay Accelerate Action. Yan. At sa Pilipinas o from PCW sa Women's Month ay babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas. Yan. Sa Bagong Pilipinas. Yan. So yan yung tema ng International Women's Day na pinagdiriwang ngayon. Patuloy na kanilang pakikibaka para sa hanay ng kababaihan na makamit nila yung iba't ibang mga usapin hinggil sa mga pagtingin at pagharap sa mga kababaihan. So nais ng mga kababaihan na isulong yung pagpapaitin ng kanilang karapatan at gender equality at papalakas sa hanay ng kababaihan. Ang mundo ay bigyan ng patas na pagtingin sa mga kababaihan at kaisa sila sa pagsusulong ng pamumuhay at pagbabago. So kilalanin ang kanilang ambag sa lipunan at mundo, etc. etc. So yan yung nais ng hanay ng kababaihan na maiparating sa lahat, bawat estado, bawat komunidad, bawat bansa, na yung mapapaiting yung kanilang karapatan, yan, patas na yung gender equality, yan. At siyempre yung pagpapalakas ng kanilang bilang sa tema ng kanilang pagdiriwang ng kanilang karapatan ngayon. At bigyan sila ng patas na pagtingin sa gender equality at doon sa kanilang sa pagpapalakas ng kanilang hanay sa opportunity, syempre it should be kailangan maging fair sa mga kababaihan at iba't ibang aspeto yung mula sa karapatan na dapat tamasahin ng mga kababaihan dahil sa yung mga kababaihan ay hindi na sila kaisa sa pagsulong kaunlaran ng ating mundo, hindi lamang kalalakihan na papainod ng mundo, kaisa rin natin ang mga kababaihan. Hindi lamang sila sa procreation, kundi sa iba't ibang aspeto ay ang mga kababaihan ay hindi lamang doon sila espesyal, kundi ang mga kababaihan ay mayroong iba't ibang opportunity, may iba't ibang kakayanan na dapat nilang maisagawa bilang parts of pag-inom o sa pamumuhay natin na ito. Yan. So, nais na nakilalanin natin yung kanilang ambag, yung kanilang kakayanan para to be fair for all gender, babae, lalaki. Yan. Na mayroong mga bansa na makagaya sa Afghanistan, sa yung kanilang culture doon at ibang mga pampantunan, politics, ayaw bigyan ng edukasyon yung mga kababaihan. So, yun. Mayroon naman na
ibang nations, hindi patas yung pagtingin sa iba't ibang usapin. So yung human rights promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito na ating nakalap at tinunguyan na selebrasyon ng International Women's Day, itong nakarang March 8, 2025 ay at pagdiriwang din ng Women's Month ay ating maigtig na sinusuportahan ang pagdiriwang na ito bilang pagsuporta at kilala sa hanay ng kababaihan. Kaya sinusuportahan natin yung pagdiriwang na ito bilang ating pagkilala sa hanay ng mga kababaihan at sa ating pagpapahinti ng karapatang pantao ay isa ang karapatan ng mga kababaihan. So ating sinusuportahan at ating sinasaboses ang karapatan ng mga kababaihan. We should give for every government, for every community, the rights of the women. Sinusuportahan natin ang pagsusulong ng karapatan ng mga kababaihan at ito ay kanilang tamasahin at irespeto ng mundo. Ang karapatan ng mga kababaihan ay dapat pag-ibigin upang maprotektahan ng kanilang hanay at maibigay ng lipunan o pamahalaan ng pamumuhay na dapat nilang matamasa. So, yun. So, dapat yung rights na yung mga karapatan ng mga kababaihan that is fully respected and protected, dapat makapamuhay sila ayon dito. So, ganun natin ibigay yung pagtrato. Kailangan na yun sa ganung bagay ay this how will we protect women and give them the fair na pakitungo sa ating mga kababaihan. Through that, dahil kung may mga iba't ibang mga issue sa pagtingin sa mga kababaihan. So, yung iba, tinitingnan silang weaker sex, tinitingnan silang mababa ang pagtingin nila sa mga kababaihan. Yung ibang kultura, ibang nation, families. So, yung mga kababaihan na nakararanas ng pang-aabuso at iba't ibang inequalities sa iba't ibang parte ng mundo at Pilipinas ay naway maprotektahan na sila ay makabumuhay ayon sa karapatan na dapat nilang matamasa. So, sa politika, ekonomiya, social, civil, maging kultural na usapin ay ang equality at rights nila ay dapat maibigay at hindi sila ay maging inferior at iba't ibang degrading and inequality sa kanila. So, kaya yung mga kababaihan na nakararanas ng iba't ibang mga inequalities, yan, mga pang-aabuso sa kanila, yan, ay yun ay naway mapaigting ang protection sa kanila sapagkat yung iba maraming kababaihan na bibiktima ng mga pang-aabuso. So, papaigtingin ng bawat community pamanan yung protection from the women para hindi sila maabuso from the family and to the community. Sa iba't ibang aspeto ng pang-aabuso yan, ay dapat ay sila maprotektahan from the human rights at iba't ibang mga habangin ng ating pamahalaan. Yan, halimbawa, at yung iba't ibang nilang partisipasyon nga ay dapat yan sa politika, social, yan, economic. Pagdating sa politika, dapat pwede silang mamahala, pwede silang ganun, o doon. Ekonomiya, yan, diba? Sila ay mayroong karapatan sa ganito sa pagpapainog na ekonomiya. Social, yan, civil, yan, culture, di ba? Yan, ba, ikaw ay lalo kung yung IP ka, tapos nakababae yan, maaaring lalo ka na na-denigrate. So, dapat it should be fair in our society. So, dapat yung mga usapin yan, pinapaiting in facing women. Yan. Kaya, sa gabay ng Banal na Santa Maria ay maliwanagan ng bawat bansa mula mga kapamahalaan at komunidad na may patupad ng patas na pagtrato at pagtupad sa kanilang mga karapatan. Ang pagmumula sa komunidad at bawat tao sa kanilang karapatan at pagkilala sa kanilang kakayanan ay opportunity sa kanilang hanay. Sa iba't ibang bansa at kultura at families ay may iba't ibang pagtrato sa kababaihan at ang hindi patas na pagtrato sa kanila ay hindi makabubuti sa iba't ibang sitwasyon at status at hindi
nare-realize ang kanilang kakayanan at role sa ating lipunan. At sila ay nalalagay lamang sa atrasadong status at sitwasyon. Kaya suportahan natin ang marami ang karapatan na kanilang pagkakaisa sa pagsusulong ng kanilang ikabubuti at patas ng kanilang hanay. So, kaya dun sa iba't ibang, halimbawa, bansang Pilipinas, iba't ibang bansa, so magkakaiba ng kultura yan, politika, ekonomiya, civil, mga usapin na yan, pamamalakad. So may iba't ibang pagtrato sa kababaihan. Halimbawa dito na sa ating bansa Pilipinas, even though tayo mula dyan, pero may iba't ibang family pa rin nag-i-exist. Iba ang trato dun sa mga kababaihan. Halimbawa, kagaya dun mga sa Afghanistan na banggit natin kanina. Ibang treatment nila sa kababaihan, ayaw nila bigyan ng edukasyon kasi hanggang ganun lang yung tingin nila roon. So it should be, yun ay hindi patas na pagtingin sa kanila. So kailangan fair na matamasan nila yung kanilang mga karapatan na yan, education, etc. etc. na dapat na at syempre protektado sila for any abuses na maaaring gawin sa kanila ng sino man. Yan ay pinoprotektahan ng ating pamahalaan. So, ganun, dapat ay suportahan natin yung mga kababaihan na mapigting yung kanilang hanay. Marinig natin yung kanilang nais na ikabubuti nila. Hinain, para we all pair for the, with the girls or with the women kung paano ang treatment sa kanila. So, ganun dapat yun ang pagtrato. So, yan. At yung kanilang hinaing, yung kanilang status ay magkakaroon ng fairness with all, di ba? Sa pangyayari, halimbawa, sa status nila sa mga opisina, community status na yan. Even though, halimbawa, dito sa bansang Pilipinas, talaga, medyo talagang maganda yung ating pagtrato sa kababaihan. Bagamat may mga iba't iba na iba pa rin yung pagtingin sa mga kababaihan. Sa ating bansa, may iba't iba tayong kultura doon sa bawat mga region niya. Mga family, kinagista ng mga pamilya. So, iba-iba. But the thing, dapat talaga ay kikilalanin yung karapatan para yung mga kababaihan ay nakikita yung kanilang potential para makapag-ambag sila sa lipunan. Yan. At syempre, lalo na yung puprotektahan din sila from the raising the families dahil kailangan sila dahil sila binigyan ng special na pagpapala ng Panginoon Diyos para sa procreation. Yan. Bibigyan sila ng sa kanilang karapatan para diyan. Protected. So muli maliwanagan ni Banal na Santa Maria Mansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimahin ng mabuting balita. So ngayon, ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti, patuloy-tuloy yung karapatang pantao at sa justisya at iwasan yung pang-abuso, korupsyon, katiwalian, etc. na magdudulot ng kahirapan, karahasan, kaguluhan sa isang bansa. Yung mamamayan naman ay ganoon din na sumunod sa pamahalaan, suportahan yung mabuting pamamahala, patas sa justisya, karapatang pantao. Sa gayon, iwasan yung paglaban ng pamahalaan. Sa gayon, magkakaroon ng kapayapaan, kaunlaran. Pumumuhay tayo ng mabuti, maunlad, at higit sa lahat ay mga pananampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. Ano man ang ating iba't ibang mga paniniwala. So, yun. Magandang hapon. At sana ay nakapagsabaw sa naman ang human rights promotions sa lingkong ito hinggil sa karapatang pantao mula dito sa isyong ating tunungan na selebrasyon ng International Women's Day at Women's Month. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.